Sa ating po mga balitang pambansa po muna, lumusot po sa Kamara sa ikalawang pagbasa, ang resolusyon para po amyendahan ang ating saligang batas. Inaprobahan po ng mga kongresista ang resolusyon of both houses number 7. Nanaig ang boses ng maraming kongresista para nga po amyendahan ang ilang economic provisions ng ating kasalukuyang saligang batas. Sa susunod na linggo, target po maipasa sa ikatlo at huling pagbasa ang economic tsa-tsa bago magkaroon po ng Lenten break ang ating mga kagalang-galang ng mga mambabatas. Matapos niyan, ito ho'y dadalhin sa Senado. Samantala, may mahigit isang araw na lamang si Pastor Apollo Quiboloy para sagutin ang show cause order ng Senado. Bukod sa address ni Quiboloy sa Davao City, ipinadala rin ito sa opisina ng kanilang legal counsel sa Makati. Kahapon kinumpirma ng abogado ni Quiboloy na natanggap na nila ang show cause order. Ang kailangan nila ngayong gawin ay ipaliwanag kung bakit hindi dapat arestuhin ng Senado si Pastor Quiboloy dahil sa paulit-ulit na hindi pagsipot sa mga pagdinig. Nauna nang binakbakan ng kampo ni Quiboloy ang Senate hearing kung saan nahusgahan na raw ang pastor. Para naman kay Senator Risa Ontiveros, wala siyang maisip na katanggap-tanggap na dahilan para makalusot si Pastor Quiboloy. Siya yung pinakawalang respeto sa nakita ko pa sa tanang buhay kong nagtrabaho dito sa Senado. He's actually dug his own grave, sabi ko nga. Kung sana nagpakita na siya sa unang mga imbitasyon pa lamang namin, hindi na kailangang umabot sa ganito. Binualtahan po naman ng ilang mambabatas ang panibago pong tirada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa prayer rally po kasi nitong araw ng Martes, binira po ni Digong ang planong charter change. Hindi raw siya basta-basta naniniwalang economic provisions lamang ng ating saligang batas ang gagalawin ng mga kongresista. Baka raw pakialaman din ang term limits. Pero ayon sa mga kongresista, malinaw na namumulitika lamang sa rally si Digong. Imbes na makatulong, nakakasama pa raw sa ekonomiya ng bansa ang paninira ng dating Pangulo sa kasalukuyang administrasyon. Natataboy raw daw nito ang mga investors na sila ho ang kumukumbinse para ho maamyendahan ang ating konstitusyon. Basta panahon ng Marcos, napakialaman talaga yung konstitusyon. Huwag kayong pumayag na ganon. Kababuyan yan. The personalities who are there should be the personalities who are first and foremost na dapat nandyan na tutulong sa gobyerno para ayusin yung mga problema natin. Hindi yung dadagdagan pa yung mga political tension. Yan po ang sunurang tinig ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Assistant Majority Leader Paulo Ortega V. Tinawanan naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang panibagong tirada ng dating Pangulong Duterte laban sa kanya. Sa gitna ng pagbisita nito sa Germany, natanong ang Pangulo tungkol sa mga binitawang pahayag ni Digong sa prayer rally sa Maynila. Kabilang narito ang pilit daw na pagkalingkot sa konstitusyon at ang parating pagbiyahe at pamamasyal ng Pangulo, bagay na kapwa tinabla ni President Marcos Jr. Ito yung schedule ko. Saan yung pasyal? This is my schedule for today. Where's the paseo? Wala. You know, yung kasama nyo kami. You know, we don't make pasyal. Even in the places that I know or I've spent a lot of time with, hindi ko napupuntahan yung mga dati kong pinupuntahan because we're here to do this. Nako-confuse kasi ako sa KPRRD, papalit-palit eh. So I'll have to examine it further, read it kasi very quick ko lang narinig ang balita, kanyang mga remarks. So we'll tignan ko muna kung ano ba talaga yung sinabi niya para maintindihan ko dahil hindi ko talaga naintindihan kasi parang naiiba bawat salita niya. Sa kabila naman ng mga batikos, binati pa rin ng maligayang kaarawan ni PBBM si Duterte o tama nga po na magdiriwang naman ang kaarawan ngayong March 28. Hindi naman daw kasi siya emosyonal. Namemersonal. Hindi siya namemersonal. Tumanggi po naman ang Education Department na suspindihin ang pagpapatupad ng Catch-up Friday sa kabila po ng apila ng mga guro.
Sa isang panayam, sinabi po ni DepEd Assistant Secretary Francis Brigas na masyado pang maaga para ibasura ang naturang programa. 3 buwan pa lang daw itong ipinapatupad ang naturang programa at marami pa rahong oras para pagbutihin ang pagpapatupad nito. Ito nakaraang linggo lamang ay nanawagan po ang Alliance of Concerned Teachers at ang Teachers Dignity Coalition na suspindihin at pag-aralan muna ang naturang programa. Hindi kasi pantay-pantay ang suporta po ng DepEd sa mga paaralan. Marami ang wala rahong kailangang materyales at kung minsan nga daw po ang mga guro pa ang gumagasta para tiyakin na mayroong sapat na kagamitan ang mga mag-aaral. Ang Catch Up Fridays ay isang programa kung saan inilalaan ang araw ng Biyernes para sa mga reading activities, mga aralin tungkol sa values, health at peace education. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.